Ayan, so isang magandang hapon po sa inyong lahat at 4 days na lang po ay magkikita-kita na po tayo ulit dahil camping na po. At alam po namin na ang bawat isa po ay abala sa preparation ng ating mid-year camp. Sa Friday po yan, sure po kami na ang lahat po ay excited sa gagawin ng Panginoon sa camping na ito. Amin po. So sige po, bago po tayo magsimula, tayo munang lahat ay yung buwan. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit at nagpapasalamat muli sa mga oras na ito na maaari kaming makapakinig at makapagpalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita o Diyos. Kaya mo, Panginoon, na sa oras na ito, sa aming pag-aaral at pakikinig, Panginoon, kausapin mo kami, O Diyos, dahil palaging uhaw ang puso namin pagdating sa mga bagay na sasabihin mo sa amin, Panginoon. I-prepare mo ang puso namin sa magandang gagawin mo sa araw ng camping, O Diyos. At sa oras na ito, ikaw po ang gumilos, ikaw ang magsalita, at ikaw ang maitaas. Salamat, Ama. Puling ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so sabi ko nga po kanina ay 4 days na lang camping na po natin. At ang bilis po ng araw dahil parang kailan lang ay camping natin, summer camp. Tapos ngayon, mid-year camp na po agad. At last summer camp po, 2023, ang theme po natin ay ang nakalagay sa Ephesians chapter 5 verse 27, yung nasa Zaragoza po tayo, which is yung a sense of urgency. No, yung basahin ko lang po yung title ng theme po natin, last summer camp. Sabi po dito, a sense of urgency has been implanted in our spirit by the Spirit of God because the end of the age is very near, no? So, Ephesians 5:27. At ito pong last summer camp po ay dito po sa Matthew chapter 4, verse 17. At ang nakalagay dito ay repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. No, andun po yung reminder, andun po yung pagpapaalala sa atin ng mga bagay na kailangan nating gawin bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano at bilang mga tinawag ng Panginoon. At meron po ako nais i-share po sa inyo dito po sa Matthew chapter 24 verse 42 hanggang 51. So makipagtiyagaan na lang po kayo magbasa sa akin. Basahin ko po sa inyo, sabi niya po dito, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. At sabi po sa verse 44, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Verse 45, sabi niya, ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. At sa 46, sabi niya, mapalad ang mga aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isang reminder po sa ating lahat na sa ating pag-aantay sa pagdating ng Panginoon, anong klaseng paghahanda po ba ang ginagawa natin? Last summer camp, naalala ko po dito yung kwento ni Pastor Boy tungkol po doon sa ibang bansa na doon po pwedeng makisakay kung may pupuntahan ka. At merong pumara dito sa isang tao at itong lalaki ay makikisabay, no? Sumakay siya at umupo itong taong ito doon sa likod. At sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang malaking tarpaulin nang nakalagay ay Jesus is coming. Ngayon nabanggit itong tao na ito, nasabi niya, matagal ko nang naririnig yung sinasabi ng mga tao na yun, na malapit kang dumating ang Panginoong Jesus. Pero hanggang ngayon naman, hindi pa dumarating. At bigla daw pong sumagot itong tao doon sa likod, yung nakisabay, at ang sabi niya, mas malapit na ang pagdating niya kaysa sa akala mo. Sabi niya, mas malapit na ang pagdating niya kaysa sa akala mo. At bigla na lang daw po nawala itong taong ito. At ayun nga po sa paniniwala nila, ito daw po ay isang anghel. Andun yung babala sa atin, andun yung warning sa atin na kailangan nating magbantay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nanampalataya, bilang mga alipin, bilang mga servant ng Panginoon.
Amen. Alam po natin na itong chapter 24 at chapter 25 ng Matthew ay mga chapters sa Bible kung saan nagbibigay ito sa atin ng mga preview ng mga bagay na darating, ng mga preview, pinapakita ng Diyos sa atin mga preview ng mga bagay na darating. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na bigla tayong mabubulagan, ito na palang nangyayari. Bagkus, alam niyo po, nagsasabi ang Biblia. Sabi nga po nila, ito pong Matthew chapter 24 ay ang mga signs ng second coming ng Panginoon. Ang second coming ay mauuna ang rapture bago ang second coming. Pero kung mapapansin natin itong nakalagay sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 24, ay nagaganap na. Amen? So, kung malapit na ang second coming, hindi kaya mas tama yung sinabi ng anghel na mas malapit na ito kaysa sa akala mo. Amen? Kaya nga po, dito po sa atin, no, ayaw ng Diyos na mabigla tayo o wala tayong alam patungkol sa mga bagay na darating. Kaya nga ito sinasabi sa atin ng Panginoon para tayo po ay maghanda, hindi lang bilang mga Kristyano, kundi bilang mga lingkod ng Diyos at mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Dito po sa verse na binabasa natin, sabi niya, kung alam mo lang kung anong oras darating ang magnanakaw, sabi niya, magbabantay ka eh. Bakit? Para hindi pasukin yung bahay mo, para hindi ka mabulaga na nandyan na pala yung magnanakaw. Kundi magiging ready ka. Bakit? Alam mo yung araw at oras eh. Pero dito po sa Biblia, sa pinag-aaral natin, ang sabi po dito sa atin ay, hindi natin alam. So, hindi kaya dahil sa mas hindi natin ito alam, dahil sa hindi natin ito alam, hindi kaya mas kailangan nating magbantay? Hindi kaya mas kailangan nating ayusin itong mga bagay na spiritual? Hindi kaya mas lalo nating dapat pag-igihan yung ating pag-aaral at pagsaliksik sa Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. Dito po sa verse 45, ang sabi niya, ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. At sabi po sa verse 46, mapalad ang alipin iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sabi niya, mapalad yung mga taong may ginagawa. Mapalad yung mga taong nagbabantay. Bakit? Kasi alam niyo, mas masarap nang madatnan ka ng Panginoon, madatnan tayo ng Panginoon na ginagawa mo yung kalooban niya kahit na gano'ng kahirap. Kaysa doon sa part na wala tayong ginagawa pagdating sa kalooban niya kahit alam na natin. At ulitin ko po, dito sa chapter 24 and 25 ay mga previews ng mga bagay na darating. Ipinapakita sa atin ito ng Panginoon. Pero bukod dito, yung last verses ng chapter 24, yung binabasa nga po natin ngayon, itong chapter 42 verse 42 to 51, ito po ay warning sa ating lahat na kailangan nating bigyan ng pansin. Sabing warning, kailangan bigyan mo ng pansin, huwag mong babaliwalain. Bakit? Ito ay mga bagay na kailangan nating pagdaanan. Amen po. Last year, nabanggit po ni Pastor Boy dun sa team natin, sa Summer Camp 2023, yung sense of urgency. May mga binanggit siya ng mga bagay na kailangan inaayos natin sa pag-aantay natin sa Panginoon. Amen po. One, sabi niya, maayos yung relasyon mo sa Diyos. Ibig sabihin yung kaligtasan mo. Andun yung inaalagaan mo, binabantayan mo. Meron ka bang maayos na relasyon sa Diyos? Kamusta na ang pagsisimba mo? Kamusta na ang personal na relasyon mo sa Diyos? Kamusta na ang iyong relasyon sa Panginoon? Maayos ba ang prayer life mo? Kasi dito po sa part na ito po yung sabi niya, watch and pray. So, kailangan nating hindi lang mag-pray, kundi magbantay. Kailangan nating bantayan yung buhay natin. Amen po. At doon sa pangalawang reminder sa adult, binanggit ni Pastor Boy, last summer camp, sabi niya, kailangan maging ready, o ayusin yung relasyon na meron ka sa Panginoon. Pangalawa, kailangan yung calling mo ay ginagawa mo. Amen po. Ngayon, tayong lahat, alam niyo po, bihira po dito sa Rema ang hindi nakakalam ng kalooban ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Alam niyo po, hindi tayo yung klase ng mga Kristyano dito sa Rema na hindi alam ang kalooban ng Diyos. Alam natin, aware na tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Aware tayo doon sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Aware tayo doon sa ministry, doon sa calling, doon sa responsibilities. Aware tayo doon sa mga bagay na kailangan mong gawin bilang isang tinawag.
Ngayon ang tanong, ginagawa mo ba? Kasi meron tayong kailangan, may part ka sa pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng lugar, sa lahat ng mga tao. Amen po, kung ikaw ay tinawag bilang isang manggagawa, o ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya, andun ka na ba sa part na yon? O andun ka pa rin sa pakikipaghilahan? O andun ka pa rin sa bargain sa Diyos tungkol sa pagkatawag niya sa iyo? Amen po. At nung camping nga po na ito, no, sabi ni Pastor Boy, yung mga matataas ang calling, sila yung mga tinawag na iwanan ng lahat. Ano po, itong mga may calling na ito, sila yung mga tinawag para iwanan ang lahat. Amen? At iniisip nila yung kaligtasan ng ibang tao. Pero sabi ni Pastor Boy, sabi niya, tapat ang Diyos. At sabi niya, hindi ka talo sa pagpo-full time. Hindi ka talo sa pagsunod sa Panginoon. Amen po. Bakit? Kasi nandun yung alam mo na dahil sa ikaw ay tinawag ng Diyos at babakapan ka ng Panginoon. Alam niyo po, tapat ang Diyos at palagi niyang papatunayan na siya ay tapat. Amen po. Ngayon dito po sa verse 47, tuloy po natin. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago bumalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ng kanyang kapwa alipin at makikipagkain at makipag-inuman sa mga lasenggo. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. At sabi niya po dito sa verse 51, buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doon tatangi siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ano, tingnan niyo po ito, no? Doon ba sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Naalagaan ba natin? Nagagawa ba natin kung ano yung kalooban ng Diyos? Nagagawa ba natin kung ano yung calling natin? No? Mayroon pa ba tayong maayos na relasyon sa Diyos? Ano na tayo sa time ng palalamig? Bakit? Kasi dito rin po, mababasa natin sa chapter 24 na sabi niya, darating ang time na manlalamig ang pag-ibig ng marami, magkakaroon ng gyera, magkakaroon ng mga persecutions, magkakaroon ng alingaw ng mga digmaan. At yung mga yan, hindi lingid sa ating lahat na yung mga yan ay nararanasan na natin ngayon. Kaya nga, kung malapit nung dumating ang Panginoon noon, tama yung sinasabi ng anghel mas malapit na siyang dumating ngayon. So, anong klaseng paghahanda ang ginagawa natin? Amen po. Ulitin ko po, no? Ito po ay recap ng mga campings na previous campings natin. At ito po ay reminder sa atin na may mga bagay tayong kailangang ayusin, may mga bagay tayong kailangang gawin, may mga bagay tayo na kailangan alagaan, no, pangalagaan. Bakit? Ito ay binigay ng Diyos na tiwala. Ito ay mga tiwala ng Diyos sa atin. Amen po. At naalala ko po dito yung tungkol sa Jupiter. So, yan din yung isa sa pinakamalaking planeta, no, sa solar system. At sabi nila, malaki daw po ang utang na loob natin sa planetang Jupiter kasi po itong planetang ito ang sumasalo ng mga asteroids na dapat ay tatama sa Earth. Pero dahil sa kanya, siya na po yung humihigop o imbis na yung mga asteroids na papunta sa Earth, sinasalo niya. No? Kaya nga sabi niya na malaki daw yung utang na loob natin sa Jupiter. Pero naisip ko po, paano kung walang church planting? Paano kung walang susunod sa calling? Paano kung walang maglilingkod sa Diyos? Paano kung walang mga missionaries? Paano kung walang mga susuporta sa kalooban ng Diyos? At sa nakikita ko po, kawawa ang mga tao. Kaya nga, sa bawat isa po sa atin, maging matapat tayo hanggang sa dumating ang Panginoon. Maging matapat tayo hanggang sa madatnan tayo ng Diyos na may ginagawa. Madatnan tayo ng Diyos na sumusunod. Madatnan tayo ng Diyos na, wounded ka na, at bugbog ka na, and yet, nagpapatuloy ka pa. Bakit? Kasi alam natin na hindi matatapos ang lahat o hindi matatapos ang calling natin, hanggang sa tayo po ay buhay pa. Bakit? Matatapos lang ang calling natin kapag dumating na ang Panginoon at tayo ay wala na sa mundong ito.
Ano po, pero dito sa pinag-aaralan natin ngayon, sa Matthew chapter 24 verse 45, sabi niya, ang tapat at matalinong alipin, no, na siyang pinamahalan ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon. Bakit? Sabi niya, sapagkat darating ang anak ng tao mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Alam niyo po, mas maganda nang madatnan tayo ng Diyos na pagod. Kasi ginagawa mo yung calling mo. Mas maganda nang madatnan tayo ng Diyos na hirap. Dahil sa sumusunod ka doon sa napagawa ng Diyos. Dala ka ng tao sa Diyos kahit na hindi sila nakikinig o hindi sila lumalapit. No? Iyak ka ng iyak ng mga tao sa Panginoon kahit na itong mga taong tayo walang pagpapakita ng pagsisisi. Pero sabi ng Biblia, mapalad ang mga aliping iyon kapag dinatnan sila ng kapag dinatnan silang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Mas okay na mapagod tayo kakasunod, masaktan tayo kakasunod sa kalooban ng Diyos, kaysa madadaan tayo na walang ginagawa pagdating sa kalooban ng Panginoon. Amen? At kaya natin na itong darating na camping, no, ay i-prepare tayo ng Diyos doon sa work na part natin para mangyari ang kalooban ng Panginoon. Amen po. Kasi kahit gaano kaganda ang kalooban ng Diyos, kung walang magpapagamit ng kanyang buhay para mangyari yon, baliwala po. Kaya nga po, isang paalala sa atin na maging matapat tayo hanggang sa dumating ang Panginoon. Maging matapat tayo kahit na mag-isa ka na lang. Maging matapat tayo kahit na mahirap. Maging matapat tayo kahit na pagod na tayo. Maging matapat tayo kahit na tayo ay hirap na. Maging matapat tayo kahit tayo bugbog na. O kahit maging matapat tayo kahit na tayo ay wounded na. Bakit? Tingin ko po dito sa verse 46 ng chapter 24, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan sila gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Maging matapat po tayo at maging ready tayo sa sasabihin ng Diyos sa atin. Ngayon pa lang magkaroon na tayo ng salita sa Diyos na, Panginoon, ngayon pa lang kausapin mo. Ano ba yung mensahe mo sa akin sa camping? Personal, huwag kang papayag na darating ang camping at lilipas ang camping na hindi mo nakuha yung specific na rema na para sa iyo. Amen po. At huwag kang papayag na sa camping na ito, hindi mo marinig ang boses ng Diyos, hindi ka mapuspos ng anointing ng Panginoon. Bakit? Kasi itong anointing na to ang tutulong sa atin para ma-accomplish natin ang kalooban ng Panginoon. At makatagal tayo hanggang sa dumating ang Diyos. No? Makatagal tayo hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. No, itong anointing na to ang gasolina natin para makarating, para matapos natin yung calling natin, para matapos natin yung work natin, maabot natin ang mga taong pinapaabot ng Diyos, maitayo natin yung mga simbahan na ipinapatayo ng Panginoon. Bakit? Backup natin ang Diyos. At hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iwadali yung pangako niya sa atin. Amen po. Kaya nga po, ulitin ko po, no, sa camping na ito, magkaroon tayo ng salita sa Diyos na, Panginoon, sa camping, gusto ko kausapin mo. Gawin mong specific sa akin yung kalooban mo kasi pagdating sa kalooban mo, ayaw kong pumalya. Pagdating sa kalooban mo, ayaw kong ma-miss ito. No? Pagdating sa kalooban mo, ayaw kong hindi ito magawa. Dahil ang desire ng puso ko ay ang gawin ng kalooban mo. Ngayon pa lang kausapin mo ko, Panginoon. At sigurado po ako na hindi lilipas ang camping na hindi mo nakuha kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, sa atin ng Panginoon. Amen po. Yan nga po, 4 days na lang at camping na po. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin para makasama kasi sayang kung mamimiss mo ang camping na ito. Amen. At alam natin lahat na may magandang gagawin ang Diyos sa araw na yun. Amen po. So, sige po, ito lang po yung may babahagi ko sa inyo. Ang Matthew chapter 24 verse 45, 46, basahin ko na lang, last na lang, sabi niya, sa 46, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng Panginoon. So, sige po, tayong lahat ay yung manalangin. Panginoon,
Salamat sa mga paalala mo sa amin, sa iyong mga salita. Salamat sa previews, Panginoon, ng mga bagay na darating na ipinapaalam mo sa amin upang kami ay maging handa pagdating sa mga bagay na ito, O Diyos, ang sa gayon, patuloy namin magawa ang kalooban mo sa buhay namin. Ngayon pa lang, O Diyos, kausapin mo na kami. Kaya mo na maging sensitibo ang aming mga puso pagdating sa pangungusap mo, pagdating sa mga sinasabi at pinaparating mo sa amin. Panginoon, huwag maging matigas ang puso namin sa pagsunod sa iyo. Huwag maging matigas ang puso namin pagdating sa kalooban mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang puso na handang tanggapin ang kalooban mo at gawin ang mga ito. Dahil narito kami para gawin ang kalooban mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao na nanonood at nakikinig ngayon. Katulad ng desire ng kanilang puso, ngayon pa lang, kausapin mo na ang bawat isa sa amin. At salamat ngayon pa lang sa magandang gagawin mo sa campaign na ito. Purihin ka, O Diyos, nakilain ka. Sa iyo lang lahat ng kapurihan, paggalang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. See you po sa camp.